Sa isang lipunan kung saan ang presyo ng mga bilihin ay patuloy na tumataas, hindi maiiwasang marami sa atin ay humahanap ng paraan upang makatipid, lalo na kung limitado ang ating kita. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, kailangan nating maging masinop at maingat sa paggastos upang mapanatili ang ating financial stability at magkaroon ng peace of mind. Sa pagiging maingat sa paggastos, hindi lang natin nasasagip ang pera, kundi nagiging mas responsable rin tayo sa pag-aaral ng halaga ng bawat sentimo na ating ginagasta. Ito ang ilang mga bagay upang makatipid tayo kahit na maliit ang ating income. Number 1. Budgetin ang iyong kita. Sa paggawa ng budget, mahalaga ang pagtukoy ng iyong mga kinikita at gastusin. Isama ang lahat ng iyong regular na gastos tulad ng pagkain, bayarin, transportasyon at iba pa. Sa pamamagitan ng pagbabudget, mas madaling makikita kung saan pwede magtipid at kung paano mapapalago ang iyong pera. Number 2. Iwasan ang hindi kinakailangang gastos. Pag-aralan ng iyong mga gastos at tukuyin kung alin sa mga ito ang maaaring bawasan o alisin. Halimbawa, kung naglalakad ka papunta sa trabaho, pwede mong iwasan ang gastusin sa pamasahe sa pamamagitan ng paglakad o pagbibisikleta kung malapit lang naman ang lugar ng trabaho mo. Number 3. Gamitin ang promo at diskwento. Maging mapanuri sa paghahanap ng mga promosyon at diskwento sa mga tindahan. Maaari kang mag-subscribe sa kanilang mga newsletter o sumali sa kanilang loyalty program upang makatanggap ng mga eksklusibong alok at diskwento. Number 4. Planuhin ang iyong mga pagkain. Ang pagplano ng iyong mga kainan ay makakatulong hindi lamang sa pagtitipid, kundi pati na rin sa pagiging malusog. Magplano ng mga menu para sa isang linggo at bumili ng mga sangkap sa maramihan upang makatipid sa pera at oras. Number 5. Magtipid sa enerhiya. Maraming paraan upang makatipid sa enerhiya sa iyong tahanan. Iwasan ang paglalagay ng mga appliances sa standby mode at siguraduhin patayin ang mga ito kapag hindi ginagamit. Tukuyin din ang mga appliance na may mataas na konsumo ng kuryente at piliin ang mga energy efficient na kapalit. Para sa ating number 6, gamitin ang pampublikong transportasyon. Ang paggamit ng pampublikong transportasyon ay hindi lamang makakatipid sa iyo, kundi magiging mas environmentally friendly din. Subukan mong iwasan ang paggamit ng sariling sasakyan at pag-opt para sa mas murang mode ng transportasyon tulad ng bus, tren o jeepney. At pwede rin naman sa mga tricycle. Number 7. Iwasan ang utang. Ang pag-utang ay maaaring magdulot ng dagdag na pasanin sa iyong budget dahil sa mga interes na kailangang bayaran. Sa halip na umutang, subukan mong mag-ipon ng pondo para sa mga inaasahang gastos at gumamit ng cash o debit card sa mga transaksyon upang maiwasan ang pagkakautang. Number 8. Mag-ipon para sa emergency. Mahalaga ang pagtakda ng pondo para sa emergency fund upang maprotektahan ang iyong sarili sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkakaroon ng emergency, medical expenses o pagkawala ng trabaho. Tukuyin ng isang target na halaga at maglaan ng bahagi ng iyong kita para dito kada buwan hanggang mabuo ang iyong emergency fund. Para sa ating number 9, gumamit ng libreng resources. Likas sa mga Pilipino ang pagiging resourceful. Sa digital age, maraming libreng resources ang available para sa lahat. Sa halip na bumili ng mga libro o magbayad para sa mga serbisyo, maghanap ng mga libreng alternatibo tulad ng online tutorials, e-books, at open source software. At para sa ating number 10, mag-invest sa iyong kinabukasan. Kahit maliit ang iyong kita, mahalaga pa rin ang mag-invest para sa iyong kinabukasan. Maaaring simulan sa pamamagitan ng pagbili ng mga investment vehicles tulad ng mutual funds,
stocks, o government bonds na maaaring magbigay ng mas mataas na return sa iyong pera kaysa sa simpleng savings account. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga hakbang na ito, hindi lamang mas magiging maayos ang inyong financial situation, kundi mas mapapalakas mo rin ang iyong kakayahan na makatipid at magkaroon ng financial security sa hinaharap. Yun lamang, paalam.